So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So, meron itong pamagat na Diskaya tumistigo na sa buhatan ni Bato at Villanueva. Binira ni Raffy Tulfo na pahiya si Marcoleta. So, yan yung panonoorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction din. Kayo na lang din bahalang humusga. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan na yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa na China. Again, ang pamagat ng video ito, Diskaya tumistigo na sa buhatan ni Bato at Villanueva. Binira ni Raffy Tulfo na pahiya si Marcoleta. So, kayo na lang din bahalang humusga. And then, yeah. Boss Balita TV, Senate of the Philippines, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with... Aray ko. Ang ganda nun. Ang sarap sa tenga nun. Iba din, syempre, Tulfo din yan par. Tapos gaganyanin, di ba? ulit. Parang ang sarap pakinggan eh. Mr. Chair, Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka No, kasi nung last time sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang Nako. My God. Parang, parang may nakapansin na. Di ba? May nakapansin na kay Senator Marcoleta. Yan din yung di ba, anong mga nakaraang video natin. Di ba kita niyo naman doon kung paano niya biglang kinat si Tito Soto na parang ano na naman, iba na naman. Nabanggit lang yung Duterte, di ba? O ewan ko kung nagkataon lang yun. So ngayon naman, kita nyo, kay Tulfo talaga ginawa, di ba? So nakahanap tuloy siya ng katapat niya. Di ba? questions. Be fair, Mr. Chair. Mr. Chairman, I made a motion, Mr. Chairman. I have a a pending motion, Mr. Chair. I second the motion. And Hindi, duly kasi seconded, Mr. tapusin Chair. muna natin yung bitin na kasi let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chair. I'm now being attempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I made a motion, duly seconded, Mr. Chairman. Excuse me. Akala ko ba meron time limit dito kasi marami pong mga nakapila. 1, 2, 3, 4, 5. And then by 2 o'clock mag-adjourn. So, As a matter of fact, your 5 natin minutes, sir, is finished already. So. Last na lang, isa lang. Hindi, Bili, kasi maiksi. hindi na makakalaan itong mga kasama natin. Siyempre, need nilang maging maingat sa usaping to eh. Di ba? Kasi kita nyo naman, nung nakarang video nga, nadawit nga yung mga Duterte dito. Especially ito kay, si Villanueva. Si Escudero. Di ba? Binabanggit sila dito eh. Parang sa House of Representative pala yun. Pero I think parang connected pa rin. Di ba? Nung tinanong ni Joke nung last video natin, na parang nadawit din si Escudero doon about dun sa 30 million nung tumakbo siya. So, ewan ko lang kung itong ginagawa nila dito, need lang maging maingat or, parang may pag-filter ba na nangyayari. Something like that. Yeah, yan, si Raffy Tulfo, nabanas. Senator Tulfo. Senator Tulfo, maiksi lang. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe si Diskaya tumistigo na. Napahiya si Marcoleta. Binira ni Raffy Tulfo. Aray ko. Naiyak si Bato at Joel Villanueva. Ayon sa nakalap nating impormasyon, uminit ang ulo ng mga senador matapos ubusin ang oras ng Senado ng dalawang kasamahan nila. Binulgar kasabwat sa flood control project. Aray. Grabe si Diskaya tumistigo na. Napahiya si Marcoleta. Binira ni Raffy Tulfo. Naiyak si Bato at Joel Villanueva. Tara, panoorin natin. Continue, Senator Bato. Yes, You have last still, question, Mr. Chair. Last question. You still have 1 minute. Yeah. Andito bang COA? Sinong COA representative? Morning po, Your Honor. Yes, 1 ma'am. minute, tingnan natin This is ha. on ghost projects already paid. BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. said contractors found guilty of under-declaration or evading taxes will not be issued updated tax clearances, effectively disqualifying them from future government projects and suspending settlement of their current contracts. He addressed reports on ghost flood control projects, which the government had fully paid for and declared as completed, but which, upon subsequent verification and validation, were discovered to have never been actually constructed or physically undertaken. Malinaw na sa BIR report na ito na may mga proyektong fully paid pero hindi naman ginawa. Paano Tapos, nakakalusot ito sa inyong post-audit at bakit hindi kaagad nakikita bago ma-release ang final payment? syempre, bulag-bulagan. Kasi hindi naman magiging possible yan kung
tinitingnan talaga nila yan eh. Kahit ngayon sa DPWH, di ba? Napaka-imposible naman na mag-proceed yung mga ganyang kalokohan kung tinitingnan talaga nila na maigi. Diba? Pero since, yun nga, parang medyo meron din siguro silang mga cut. Kaya nakakalusot yung ganyan. O ewan ko lang, kayo na lang din bahalang humusga. Can you respond to that, Mr. Chair? Your Honor, the audit team or the audit teams under the DPWH has already issued notices of disallowances based on the absence or non-submission of the disbursement vouchers, and doon din po sa mga may technical deficiencies noted by the audit teams po. Yun nga. Itong mga project na ito nga, na verified, validated, na ghost projects talaga, hindi ginawa. So ano nga ang papel ng kuha dito? Hindi ninyo ito nakita. Kasi sabi mo, granting na post-audit ginawa ninyo. Yes. Pero ito fully paid na eh. Yes, So I Your will presume na Yes po. nagkandak na kayo na post-audit dito. Meron na po. 7:39 tayo nagsimula, diba? Sobrang tingnan nyo kung gaano ka laki yung oras na kakainin ni Senator Bato dyan. Diba? Sabi ni Senator Marcoleta, meron na lang siyang 1 minute. Kasi yun nga, kung yung sa last video natin, kinat niya si, diba? Si Senator Soto. So, tingnan natin itong kay Senator Bato kung hanggang ilang minutes niya ikakat. Diba? So, 39 yung natin, oras ngayon. Your Honor, hindi po siya na post-audit, kaya po nag-issue na po si auditor ng notices of disallowances para doon po sa mga projects na yun, Your Honor. At doon sa mga hindi po sinubmit na disbursement vouchers po. Are you happy with her answer, Senator Bato? I'm not satisfied, Mr. If Chair. I may, Sana all not satisfied. po, Your Honor, for Ang tinatanong niya po, Parang ano lang yan eh. Yung sa impeachment namin, about dun kay BP Sara, we're not satisfied. Pero yet, ang ginawa nyo, pinadismiss nyo pa rin. Di ba? Pinatigil nyo pa rin yung impeachment. Lakas ng nyo kapag kayo, I'm not satisfied. Pero ito, milyon-milyong Pilipino, di ba? Ginawa nyo yung unsatisfied dun sa impeachment na yun. My God. Ay, naku. Madam, Yes po. paano nyo inaudit yung ghost project? Yes, Your Honor. Doon po sa case po kasi ng Bulacan, Your Honor, marami pong hindi na-submit na disbursement vouchers. So, hindi naman, kahit several... Ang ibig nyo sabihin, nagdidepende lang kayo sa mga papeles? Sa Ay, hindi po, dokumento? Your Honor. Kaya nga po, dahil hindi po sila nakapag-submit, nag-issue na po ang audit teams ng notices of disallowance. Hindi Kayo, po. mahirap, Mr. Chair, mahirap na puro lang tayo notice of disallowance na klarong-klaro na ito na ghost project. Yes, Your Honor. Yung hindi po kasi pag-submit ng account, sir, or yung disbursement vouchers, pwede pong kasuhan din yung mga persons liable na hindi nag-submit doon sa... Hindi, wag mo na Opo. wag mo akong dalhin doon sa mga papel yan, mga disbursement na yan. Wow. China cheese ba to? Kung post-audit kayo, di ba pupunta kayo sa area, tingnan nyo kung saan ang project? Yes po. O ngayon, hindi nyo nakita. Hanggang kuan lang kayo, hanggang disallowance lang kayo? O hindi nyo nakita. O ano ngayon? Hindi ba papilin nyo yan as commission on audit? Audit. Mag-file lang kaso? Yes po, Your Honor. Yun po yung susunod na Ay, hakbang po susunod ng kayo na COA. pa. Di ba? Ano nyo yan as a senador? Naiano yung impeachment? Di ba? Kasi naubos na ang pera ng gobyerno ito, nabayaran na lahat itong project na ito na hindi nagawa. Tapos ngayon susunod pa. I am so, alam mo, yung mga tao. Naubos na ang pera ng Department of Education. Tapos hindi namin alam kung saan napunta. Di ba? Same lang din. O na nanonood sa atin, sabihin nila, kaya pala naglipa na yung ghost projects dahil ang kuha, kabagal kumilos. Hindi po, Your Honor. Gusto ko lang pong iklaro na yun pong sinasabi nating Ghost Project na isa po sa mga nabisita ay 2025 transactions po siya. At declared po siya na completed as of July 2025. Yun pong disbursement vouchers po niya ay hindi pa po due for submission noong August po na unang hearing natin. Kailan ninyo mapapailan na kaso ito? Because the people are impatient. The people are impatient with all this... The people are impatient. Pero ang ginawa nyo still, hinarangan nyo pa rin yung impeachment. Actually, ikaw kasi, Senator Bato, senador ka, di ba? Dapat fair ka sa lahat ng Pilipino. Di ba? Dapat wala kang ang kinikilingan eh. Yung mga pinagsasasabi mo dyan, of course, ma-appreciate namin yan. Pero yun nga, dapat hindi siya selective ba? Dapat applicable sa lahat. Di ba? Di yung porkit kaano nyo si BP Sara, biglang, iba yung case niya kasi. So, wala kaming paki sa gusto ng taong bayan. Di ba? Kung gusto nila na ituloy yung impeachment, wala kaming paki dyan. Di ba? Parang ang nagmamatter lang kasi sa inyo, yung gusto ng mga DDS na walang impeachment. So, yun lang. Same-same lang naman to dito eh. Ang nakakainis lang kasi dito, yun nga, parang G na G ka sa mga
ganitong usapan. Pero yun nga, about naman dun sa issue, di ba, ng Vice President na pangalawang ano pa yun sa gobyerno ha. Ngayon nga, grabe nyo kung anuhin yung COA, anuhin yung DPWH. Pero yung Vice President mismo, di nyo ma-dare. Bakit? Wala, kasamahan nyo eh. Di ba? Kaya parang, ay nako. Corruption na Yes, nangyari. Your Honor. Kailan nyo papel? Can you give us a... Corruption. Diba? Parang ang weird na kayo mismo nagtatakol ng mga corruption tapos may mga malalaking politician pa dyan tapos biglang babanatan lang na pinupolitika. Ganito po siya, Definite Your Honor. answer? Opo. Ganito po siya. Di ba po kasama po siya doon sa ating special audit. Sa ngayon po, pina-finalize po yung audit highlights natin sa special audit. Doon po sa audit highlights, Alam mo, yung yes, mga Your Honor. tao Opo. nakikinig sa atin ngayon, Yes po. hindi papasok sa utak nila yung special regular audit or what. Yes po. Ang tanong ko sa iyo, kailan nyo ito mapailan ng kaso? The soonest possible time po, Your Honor. What is the soonest time? Dahil i-issue po ngayon yung ating Kaya, what is the soonest time? Estimate. this month po, Your Honor. This month. Opo. Mapailan nyo ito ng kaso? Opo. Ngayon, sino ang pwede nyo papailan ng kaso? Sir, based po doon sa audit, sir, yung mga yung mga persons liable po, pwede pong management officials ng DPWH at ganun din po yung mga contractors po. Mr. Chair, so this month, 6 minutes na si Bato, 6 minutes na. From 7:39, 7:45 na. Di pa rin kinat ni Sen Marcoleta. Interjection, Mr. Chair. If I may. excuse me, akala ko ba meron time limit dito kasi marami pang mga nakapila, 1, 2, 3, 4, 5. O, dito di ba? Dito na nag-react si Senator Tulfo. Sabi ni Marcoleta, you have 1 minute, Senator Bato. Tapos ngayon, umabot ng 6 minutes. By 2 o'clock, ano na tayo, adjourn. So, As a matter of fact, your 5 paano natin minutes, sir, is finished already. Okay. Thank you, But thank you, may, Mr. I, may I interject with the indulgence of Senator Bato, Mr. Chairman? If I may, in the same topic, Mr. Chairman, with regard to COA reports, Mr. Chairman, if I may, just a few queries, Mr. Chair. Where is na? Kasi Yes, nakalinya Mr. yung- Chairman, because I heard, because I'm sure a lot of our people are listening and watching. Very interesting yung race So, okay. Si Villanueva naman, time natin. Nag-start siya 7:46. Di nyo makita. ni Senator Bato. Ma'am, from COA, what's the difference between fraud audit and yung audit highlights? At binabanggit nyo matatapos na po ito. Is that correct? Because that's the reason why the chairperson of COA is not here today because he's finalizing it today. Am I correct, ma'am? Your Honor, opo. Yung fraud audit po, ang result po ng kanyang, or report po na lalabas, ay yung pong audit highlights po natin. The audit highlights would contain the significant or yung key takeaways po doon sa ating fraud audit, wherein the nature of the alleged fraud and the persons liable, at saka yung mga gathered po na evidence, ang lalamanin po ng ating highlights. Kailangan po ng due process, sir, kailangan po munang ipareceive doon sa mga persons liable para po mag-comment po sila at magbigay din po ng kanilang panig. Yes, now I understand. Okay? So, si Senator Bato, tinatanong ngayon, dun sa audit highlights, dun makikita yung nature ng alleged fraud, yung evidence gathered, and the parties involved. Am I correct? So, matatapos na po yan. Mr. Chairman, if I may respectfully move that we subpoena itong binabanggit ng ating guest from COA, yung matatapos nila na fraud highlights, immediately i-furnish ng copy itong Blue Ribbon na committee, even, Mr. Chairman, even while awaiting the response of the respondents. And also, once they responded, Mr. Chairman, we'd also like to subpoena the copies of the responses of the respondents as soon as they are submitted to COA. I so move, Mr. Chair. Mr. Chair, I so Mr. moved. Chair, Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko dito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi, Aray ko. Ang sarap nito, para. mong 2 questions, 2 minutes, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka No, kasi nung last time, sabi mo sa akin, 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka Be muna, fair, bago tayo Mr. magkaroon ng Chair. impresyon na walang fair dito. Noon, sinabi ko na in the earlier statement na como nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman nasabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair. Mr. Chairman, Chair, I akala made ko a po ako motion, yung sunod Mr. kay Chairman. Senator De La I have Rosa. a pending motion, Bingi-bingihan din, no? Mr. Chair. I second the motion. And Hindi, duly kasi seconded, Mr. tapusin Chair. muna natin yung bitin na kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero, Madam Kowa eh. Ang tinatanong napakasimple lang, paano yung inaudit yung ghost
Bitin din naman yung kay Soto ng kahapon na video natin ah. Kinat mo naman ah. Bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong Nabanggit lang yung Duterte, kinat niya. area director eh. Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung walang pumirma na auditor? Your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala akong Vice pakialam sa President. pre-audit. I'm not asking you about the pre-audit. Meron kayong post-audit eh. Yes, Your Ito Honor. nangyari, ghost project eh. Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang Correct, tinatanong correct namin po siya. sa'yo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan yun, merong certificate of acceptance, merong certificate of completion, pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident. Anong gagawin ng Your COA? Honor. Post-audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post-audit? In your charter, Opo. magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these, alin ang akma doon sa performance ng contract? Opo. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus Mariosep, Opo. wala nga compliance eh. Ganito po, Your Honor. Marami pong observation ng mga audit. Biglang nag-init si Marcoleta eh. Dapat wag niyong dalhin yung yung init ng ulo niyo kasi parang yan eh. Intelligence is high. When the emotions is high, intelligence is low, something like that. Di ba? So, wag niyong idaan sa ganyan. Nagagawa naman nila nila Senator Risa, nila Jokno, nila Senator Bamakino, na parang peaceful lang ba? But yet argumentable pa rin. Argumentative, something like that. Auditors natin, pagdating po sa compliance nila sa procurement. Sinong mag-a-avail ng compliance? Sino yung auditee? DPWH po sa case po natin ngayon, Your Honor. So anong nangyari? Marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila Kapag ba ang chairman mismo pumunta rito, he can present better questions than you, answers than you? pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po ang yung proseso isasagot. natin. Opo. Sandali lang. Let us follow the... Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chair. I'm now being tempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I made a motion duly seconded, Mr. Chairman, kasi nga kung... to subpoena, Mr. Chairman, today. Mr. Chairman, I'm asking it today because they said If that will help us, okay. Any second? Second, it was already seconded, Mr. Oh, there's a motion and there's second. The motion is approved. Then let's Thank you, continue Mr. with the questioning. Mr. Chair. Sir, kasi yung 5 minutes ko, maraming sumingit. Last na lang, isa lang. Hindi na makakaano itong... Diba? So, tingnan natin kung pagbibigyan pa rin to ni Senator Margoleta, diba? Baka masabihan ka na naman ni na be fair, Mr. Chair. Mga kasama natin. With the permission of Senator Tolpo. Senator Tolpo, maigsi lang. Maigsi lang. Ha? Di ba, Mr. Chair? Kasi sabi ng, Mr. Chair, sabi ng COA, Teka muna, with the permission of Senator Tulfo. okay lang? Clarification, Mr. Chair. Akala ko po ako yung Oo nga, kayo na po ang ni susunod. Senator Kaya lang, ang Mendoza. sabi nga ayaw pang bumitaw. Wala Hindi, tayong- hindi. Hindi, Wala naghihintay kayo- naman po last ako. na to, last. Tinatanong ko Last. lang. Ang daming ayaw bumitaw. Tapos nung si Soto, biglang kinat. Okay na. Cut na. Sequence. And then Salamat, last, Mr. and then Chair. Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Pagkatapos wala na si Senator Amy, Senator Rapi. Yeah. Sandali lang, ikaw na po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, considering that this representation is part of the leadership, Okay. Priority, we find out, Mr. priority. Chairman, Okay. the list of... Last question, and then Senator Risa. Wala na si Senator Marcos, Senator Joel, Senator Rapi, Senator Robin, magkano ka? Senator Robin. And then, Ba't sasali pa si Senator Robin? Dapat ikat na yan. Joke lang. Well, kayo na lang balang umusga kung gusto nyo pa rin na magtanong si Senator Robin. Senator Mark. Okay, in that order. Thank Tsaka bakit ba kasi, di ba? Bakit ba kasi pinagtutulungan nyo pa, di ba? I think pwede namang gawin niya ng 3 senador lang di ba? Parang schedule lang kayo ba? Bakit kailangan maghati-hati pa kayo dyan? Or I don't know, baka yun talaga yung trabaho ng senador. Proceed, sir, proceed. Ma'am COA, sabi mo kanina, kaya hindi pa kayo nakapag-file ng kaso dahil itong mga ghost projects na ito ay 2025 nangyayari. Am I correct? At you need time para Sir, for makapag-file ka. clarification, isa po doon sa mga ghost projects na na-mention, sir, ay 2025. Pero sa iba po, hindi ko po masigurado kung anong taon. Okay, ganito. According to COA Annual Audit Report 2023, 2023 ito, it was observed that various infrastructure projects with aggregate cost of 5.716 billion were declared as 100% complete on the report on publicized government programs, projects, and activities and project status monitoring reports of DPWH implementing offices despite the deficiencies or defects noted upon actual inspection and validation thereof. Ibig sabihin po, sa regular annual audit ng COA, nakikita na ang mga mali-maling report ng District Engineering Office ng DPWH.
So itong mga 2023 na mga problema, wala pa kayo napailan ng kaso nito? Your Honor, yung iba po dyan kasi, kinorek na nung contractor yung mga noted deficiencies. Yung iba naman po, nagbayad na po yung mga persons liable. At doon sa mga nakorek, kahit nakorek po, meron din pong mga pinataw or nakolektang liquidated damages po. Pero walang nakulong. Ganon. Tsaka yun nga, paano naman papanagot yung mga yan mapihira yan Di ba? So, meaning wala talaga nakasuhan kasi naayos nila. Wala Naayos talaga. nila ito lahat. Under the Kasi table. 5.716 billion pesos na projects. Sabi maraming deficiencies. Tapos Po yung wala total- nakasuhan. Yan po yung total contract cost, Your Honor, yung 5.7. Yes. Opo. So wala nakasuhan ito. Itatanong ko po kasi, Your Honor, consolidation po yan sa lahat ng regional and district engineering offices. Yes, I hope, ma'am. Opo. That's your Opo. mandate. That's your mandate. Kukunin ko na Paano makakasuhan? Negosyante. Kontraktor na palpak. Mapera. Di ba? Tapos nasa gobyerno na mukhang pera. Kapag kayong mapera at mukhang pera, nagpang-abot, nagkaroon ng deal, o sino ngayon yung mapapanagot? Wala. Di ba? Ganyan naman yung sistema parati. namin sa mga regional auditors Yeah, po gawin natin po ninyo. kung meron po silang mga pinailan po para po dyan. Salamat, Opo, ma'am. thank Thank you you po, very Your much. Mr. Chair, I'm done. Senator Rapi? Thank you, Mr. Chair. Kanina nabanggit ni Senator Soto na yung dealer na inamin naman ng mga diskaya ang pinakukunan nilang kanilang luxury vehicles ay yung company na involved sa pagpasok dito ng Ducati na hindi po nagbayad ng tax kaya hinila kasi in-expose ko yon. So my question dito sa mga taga sa diskaya, mag-provide kayo, are you willing to provide all those documents from the Bureau of Customs na to make sure na nagbayad kayo talaga nung tamang buwis doon sa mga luxury vehicles ninyo na pinalaway nyo sa taong bayan na 28 you said? And also, Mr. Chair, siguro patawagin natin Bureau of Customs kasi malay mo, meron nga korupsyon doon sa mga project nila. Pati ba naman sa pagbayad ng buwis, lulukoyin pa tayo. So baka meron tayong mahila doon. Are you willing? Sobrang nice, di ba? Pati customs, tatamaan. Hindi lang DPWH. I think yung COA din. Tatamaan din siguro yon. Yes po. Okay. Number two, dito sa BIR. BIR, nabalitaan nyo, of course, last year, palumabas yung video na in-interview ng mga diskaya tungkol sa kanilang mga ari-arian na sobrang lavish. Nag-issue kayo ng LOA against them? After na makita yung video? Letter of authority. Letter of authority to a corporation. But did you do that? Your Honor, please. Ginawa nyo ba yun para sa Yes, mga Your Honor. diskaya? There was a letter of authority. Ano pong lumitaw doon sa result? Ng It is still an ongoing investigation, Your Honor. 1 year ago pa? I think the LOA was issued 20, if I'm not mistaken, late 2020. 24 or early Kaya nga, 2025. bakit ang tagal? Samantalang pag nag-issue ka ng LOA sa mga Chinese, sa mga beer houses, in 2 weeks na natatapos agad. Siyempre, nagkakaroon ng under the table. So bakit dito ang tagal? There's we observe some procedures. No, I don't want to. Hindi acceptable yan. Marami akong kaibigan ng mga businessmen, mga Chinese karamihan na nagsusumbong sa akin. Pinapadala nyo ng LOA randomly kahit na alam nyo na walang kasalanan. Gusto nyo lang sigurong maharas or ma-check yung status ng kanilang tax payments. Inisyan nyo ng LOA. And matters of 2 weeks, maximum 1 month, lumalabas ng resulta ng LOA, nagbabayad na yung Chinese na sinasabi nyo kulang at nagbabayad sila on the side kung kanino man yung Poncio Pilato. Now, dito sa Diskaya, inaabot kayo na matagal. Bakit tumatagal? Dahil Siyempre, may ano yan di ba? Or may under the table siguro. Kasi hindi naman magiging successful talaga yung Discayas men kung wala silang nilalabas ng pera, di ba? Doon pa nga lang sa bidding kaduda-duda na nga yung part na yun. Kasi napaka-imposible naman na parati mong makukuha yung bidding, di ba? Tapos, kung mapunta man sa iba, business pa rin nila. Biruin nyo, siyam na company. Can you imagine that? Diba? nagtatawaran pa? Most of this time that we're consumed, Your Honor, is gathering of some documents from third-party sources verifying the initial information gathered. No, you don't gather documents. They are the ones who should provide you all the documents necessary for you to prove your point. Yes, Your Honor. Which you're doing it. Again, babalik ako dun. Ang tagal-tagal nyo mag-audit sa mga tulad ng mga diskaya. Pero pag sa mga maliit na negosyante na gusto nyo harasin, ang bilis nyo agad maglabas ng LOA at saka yung result ng inyong investigation, sabi ko nga, 2 weeks lang. In fact, I can provide you names of people na pinirahan nyo. Nasa LOA na yan. Pero, Yari. Men, ikat muna natin to, ng video na to, kasi meron na tayong video about dito. Panoorin nyo lang yung second to the last or third to the last na sinundan ng video to. So, nagawa na natin to ng video kasi. So, parang nahati lang siya, no? So, panoorin nyo na lang yung video natin na sinundan ito. Either yung una or yung ikalawa. Or panoorin nyo na lang yung original video na to nasa description box below. Sa video ni Boss Balita TV. So, that's it na lang muna. So, Boss Balita TV,
subscribe nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, our YouTube channel, Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Also, Senate of the Philippines, courtesy din sa kanila. No? So, kita nyo naman yun para apaka malinaw pa sa klaro yun. Ang nagustuhan ko sa part na to, yung parang kinat ni Senator Tulfo, si Senator Marcoleta, di ba? Sarap sa ears nun, par. Di ba? Be fair, Mr. Chair. Kasi yun nga, nung last video natin, napapansin ko na talaga, di ba? Naabot dun kay Soto, biglang nakat. Siguro ito yung some kind specialty ni Senator Marcoleta, di ba? Na parang, yeah, magaling siyang ano bang tawag dyan? Basta something like that dyan sa Senate pa. Di ba? So, kita nyo naman, si Senator Bato, last 1 minute daw, pero umabot ng 6 minutes. Di ba? So, meron siyang extra na 5 minutes. Samantalang, yung kasi, yung nakita ko nung last time, kay Senator Soto, na kahit may tanong pa siya, pinilit talaga siyang ikat. Di ba? Na okay na, kinat. Pero nung kay Senator Bato, parang hindi ko mapigilan Parang ganun yung statement niya, di ba? So parang naano natin dito na parang meron nga namang something, di ba? Kaya nga napipikon si Senator Tulfo, di ba? Senator Tulfo pa na sobrang short lang yung niyan, di ba? Especially like this na bakit ganyan ka naman, Mr. Chair? After nun, biglang nag-alboroto si Marcoleta while nagtatanong di ba? Tumaas yung niya My goodness, parang naano ako dito parang na-expose ako dito di ba? Parang na-question yung pagiging chair ko dito di ba? So sobrang ganda nun. So nakahanap tuloy siya ng si Villanueva, hindi na nakapagtanong Tapos yun nga, yung question naman ni Senator Bato, parang lang naman siya parang ewan ko kung parang natanong na nga yun sa House di ba? Wala siyang din. Ewan ko ba kung bakit yan sa Senate kailangan na na umabot pa ng 6-7 na senador na magtulong-tulong sa isang issue lang. Di ba? Na I think kaya naman yan ng 1-2 senador or 2-3, something like that. Di ba? Parang na lang siguro ba yung gawin nila halimbawa may big issue na pwede nilang in aid of legislation, something like that. So ang na lang 3 senador na lang, fair issue, like for example sa yung kay Alice Go, 3 senador, tapusin nila yan, di ba? Ito sa mga Diskaya, 3 senador, tapusin para hindi kayo nagkakabuhol-buhol ba na parang yun nga, nagtatalo na kayo. Bakit parang short ako sa oras? Di ba? Or ewan ko, baka exposure din. Di ba? Kasi yun nga, effective ng exposure, di ba? Nung time nung kay FPRD, yun naman yung reason talaga kung bakit nanalo si Senator Amy. Di ba? Yung, yung hearing niya kay FPRD. Yung mga tao din kasi, as long as nakikita nila sa TV, ibuboto nila yan. Wala na silang paki sa di ba? So, yan lang naman. About naman dun kay Senator Bato. Okay naman yung pagtatanong talaga ni Senator Bato, na parang, yun nga, ginigisa niya talaga yung COA or whatsoever na gusto niyang gisahin sa usaping corruption, sa, yun nga, sa COA, sa DPWH, okay naman. Yun nga lang, dating kasi sa akin, parang siya ba? Selective, di ba? Not applicable to all. Kasi kita nyo naman, di ba, the way tayo nag-react kanina, na parang kung yung nangyayari ngayon sa pag-iimbestiga niya, applicable kay BP Sara yun di ba? Na pwede niya ring ganunin. Kung ginanon niya kay si BP Sara, na-appreciate sana natin yon na wala talaga siyang kinikilingan, di ba? All talaga, all. Parang ang weird kasi na na yun nga, ghost project, corruption. Tapos yung naman, yung mga Duterte naman na nasa poder nila, same lang din naman ng issue, di ba? May pabanggit-banggit pa na impatient yung taong bayan. Alam mo naman pala na impatient yung taong bayan
Pero bakit na-dare nyo pa rin, 'di ba, na i-delay ng i-delay yung impeachment hanggang sa hindi nyo na pinausad yung impeachment? 'Di ba? So, ano ba yung taong bayan na tinutukoy nyo na impatient? Kasi sa pagkakalam ko, yung taong bayan talaga, pangkalahatan yun. Hindi lang DDS supporter yung taong bayan. Pati yung Dilawan, Pinklawan, yung nasa middle, diba? Yung Macamarcos, lahat, taong bayan yan lahat. So kung sinasabi mo na impatient yung taong bayan, dapat naiintindihan mo na lahat ng tao, sakop niyan yung taong bayan. Hindi taong bayan yung DDS lang. 'Di ba? Na porket gusto ng DDS na yung impeachment. 'Di ba? Ibasura yung impeachment. Yun na din yung gagawin mo kasi yun yung gusto ng taong bayan. Malabo kasi. 'Di ba? So parang naaning tayo sa part na to na may pabanggit-banggit pa na impatient yung taong bayan. 'Di ba? Tapos in reality naman, hindi nyo naman talaga ina-apply sa pangkalahatang issue. Namimili lang kayo. 'Di ba? So yun lang naman. So okay sana kung pangkalahatan talaga. 'Di ba? Yung ganyang tapang. Wala naman akong paki kung yung mga senador dyan sa Senate is magtapang sila. Like, nanggagalaiti talaga sila na gisahin yung mga, halimbawa sila mga Diskaya, sila Gore, whatsoever, 'di ba? Wala akong paki dyan para kasi gusto ko rin yan, 'di ba? Na nagigisa yung mga taong ganyan. Pero dapat, 'di ba, hindi selective. Dapat tatamaan lahat. 'Di ba? Yan lang naman. So again, that's it. Kaya na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yan, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Boss Balita TV, Philippine IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino. Buti na lang, hindi na umabot si Robin Padilla dito kasi parang ayaw ko makita yung So Boss Balita TV, Philippine IC. Like, comment, share, subscribe. Philippine IC.